Sa isang tahimik na bayan sa probinsya, may isang 7-Eleven na bukas 24 hours. Isa ito sa paboritong tambayan ng mga estudyante, driver at trabahador na bumibili ng merienda sa 10 oras ng gabi. Ngunit, netong mga nakaraang linggo, napansin ng mga empleyado ang kakaibang presensya sa paligid. Isang matandang babae na laging nakatayo sa labas tuwing hating gabi. Payat ito, nakasuot ng kupas na duster at may mahaba at magulong buhok. Hindi ito bumibili o pumapasok. Basta na lang itong nakatayo roon, nakatitig sa loob ng tindahan. Lalo ito nagiging kakaiba tuwing gabi, kapag halos wala ng tao. Ako si Trina, isa sa mga crew, at ako ay 7 buwan ng buntis. Madalas akong nagna-night shift dahil kulang kami sa tao. Noong una, hindi ko masyadong pinapansin ang matanda. Inaisip ko na baka isa lang tong palaboy. Ngunit napansin kong tila palagi siya nakatingin sa akin, na para bang may inaabangan. Miguel, napansin mo ba yung matandang yon? Tanong ko sa kasamahan ko nag-aayos ng mga paninda. Huwag mong pansinin yan. Sabi ni Manong Cardo, guard natin. Aswang daw yan. Napatawa ako, kahit kinalabutan sa narinig. Tigilan mo nga ako. Hindi totoo ang aswang. Kung hindi totoo, bakit laging nandyan tuwing gabi? At bakit parang ikaw ang tinitignan? Hindi na ako sumagot. Sinilip ko muli ang matanda at nakaramdam ako ng kilabot na makita kong nakangiti ito sa akin. Isang mahaba at hindi pangkaraniwang ngiti na tila humati sa mukha nito. Isang gabi, habang inaayos ko ang mga paninda sa rep, napansin kong may malalalim na gasgas sa yelo ng freezer. Para bang matatalas na kukuwang kumamot dito. Kasabay nito, may narinig akong mahihinang kaluskos sa labas. Lumapit ako sa pinto at sumilip sa salamin. Naroon ulit ang matanda, ngunit mas malapit ito kaysa dati. Kitang-kita ko na namumula ang mga mata nito at ang dila nito ay tila lumalabas at dumidila sa labi. Napalunok ako at bumalik sa counter. Miguel, nandyan na naman siya, bulong ko. Hayaan mo lang yan. Huwag kang lalabas. Sagot ni Miguel. Nahalatang kinakabahan na rin. Ngunit sa sandaling yun, bigla nawalan ng kuryente ang tindahan. Napaligiran kami ng dilim. Tanging ang emergency light lang ang nagbigay ng mahinang liwanag. Tumayo ang balahibo ko nung marinig kong bumukas ang pinto ng store. Kahit walang tao sa harap nito. Miguel, tawag ko. Ngunit walang sumagot. Narinig kong may gumalaw sa likod ko. Mabagal at may malamig na hangin ang dumampi sa aking batok. Dahan-dahan ako lumingon. Sa aking paglingon, hindi na ang matandang babae ang nakita ko. Isa na itong nakakatakot na nilalang. Mahaba ang dila, matutulis ang mga kuko, at ang mga matang pula ay nagliliwanag sa dilim. Amoy dugo ang hininga nito, habang dahan-dahan itong yumuyuko, tila inaamoy ako. Napahiyaw ako. Nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Mang Cardo, ang gwardya. May hawak itong itak na sinawsaw sa bawang at asin. Alam kong babalik kang bruha ka. Sabay hagis ng asin sa nilalang. Napasigaw ito ng matinis na umalingaw-ngaw sa buong store. Mabilis itong tumakbo palabas at naglaho sa dilim. Hingal akong napaupo. Si Miguel naman ay nakasilip mula sa counter, nanlalamig sa takot. Pagkatapos ng insidente, nag-resign ako at doon muna ako tumira sa mga magulang ko. Naipanganak ko naman na maayos ang anak ko. At nakabalik pa naman ako sa 7-Eleven na yon. At hanggang ngayon,
Dito pa rin ako nagtatrabaho, Sir Dave. Hanggang dito na lang muna. Salamat sa pagbabasa ng kwento. Alas 2 ng madaling araw, tahimik ang 7-Eleven, maliban sa tunog ng refrigerator at cash register lang ang maririnig. Ako nga pala si Karen, isang cashier. Nakasandal ako sa counter nun at pinipigilan ng antok. Wala masyadong tao sa ganitong oras, maliban sa ilang tambay o lasing na bumibili ng kape. Kaya naman, nagulat ako nung bumukas ang automatic door. Isang matangkad at payat na lalaki ang pumasok. Naka-hoodie ito na tila lumang-luma at medyo nakayuko habang dahan-dahang lumalakad papasok. "Good evening po." Bati ko. Hindi ito sumagot. Tahimik itong dumiretso sa mga pagkain. Ngunit napansin ko ang kakaiba nitong kilos. Hindi lumilikha ng ingay ang yapak nito, kahit na tiles ang sahig. Sinandan ko ito ng tingin sa CCTV monitor. Hindi ko mawari kung bakit, pero parang may mali. Parang hindi normal ang paggalaw nito. Parang hindi pantay ang anino nito sa aktual na katawan. Ilang minuto pa, lumapit ito sa counter at tahimik na inilapag ang pack ng frozen meat. Napakunot ang noo ko. "Kuya, ilaw po to. Sigurado po kayo?" Daan-dahang itinaas na lalaki ang ulo niya. Ngayon ko lang napansin ang mukha nito. Sobrang itim ng mga mata. Halos walang puti. Nang umiti ito, bumungad ang matutulis at mahahabang ngipin. Napaatras ako. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Bago pa ako makasigaw, bumukas ang pinto. Pumasok si Mang Ruben, isang tambay na regular customer. "Uy Karen, payosi nga." Sigaw ng matanda. Napatingin ng lalaki kay Mang Ruben. At sa isang iglap, bigla itong tumalikod at lumabas ng tindahan. Napamulagat ako at dali-daling lumapit sa pintuan para silipin ito. Pero wala na ang lalaki. "Ang bilis naman niyang nawala," sabi ni Mang Ruben habang kinukuha ang sigarilyo niya. Hindi ako makasagot. Nanginginig akong tinignan ng counter. Nandun pa rin ang frozen meat na binili ng lalaki. Ngunit ang kakaiba, basa ito ng malagkit na likido at may bahid na kulay na hindi ko malaman kung ano. Hindi na muling bumalik yung matanda at sana wag na talaga siyang bumalik. Tawagin niyo na lang ako sa pangalan Tristan. Pauwi na ako noon galing trabaho. Dahil sobrang ginabi ako dahil sa OT. Nagpasya akong dumaan sa shortcut. Isang madamong iskinita na halos walang tao. Habang naglalakad, napansin kong parang may sumusunod sa akin. Paglingon ko, may anino kong nakita sa malayo. Pero nung sinubukan kong pagmasdan ng maigi, nawala ito. Pinagpawisan ako ng malamig. Binilisan ko ang lakad ko. Ngunit may narinig akong kakaibang tunog. Parang mga kuko na umahagod sa semento. Nang lingonin ko muli, may nakita ko isang matandang babae, nakaitim. May mahaba at matulis na kuko at may ngiting nakakatakot. Hindi na ako nagdalawang isip. Tumakbo na ako agad ng mabilis. Narinig ko na umalakhak ang dilalang habang hinahabol ako. Ang tunog nito ay parang punit-punit na sigaw. Sobrang takot. Napansin kong may isang 7-Eleven na bukas sa di kalayuan. At dali-dali akong pumasok. Nagulat ang cashier sa itsura ko. Pawis na pawis at hingal na hingal. "Kuya, may humahabol sa akin," nanginginig kong sabi.
Lumapit ako sa glass window at sinilip ko nandun pa ang aswang at doon ko ito nakita. Nakatanaw sa akin mula sa dilim, nakangisi habang ang mga mata nito ay namumula sa dilim. Ngunit hindi ito lumalapit. Parang may hindi ito kayang lapitan. Napansin ko ang isang bote ng bawang sa shelf. Dali-dali ko itong kinuha at pinanghawakan. Habang ang cashier, tila alam niya ang nangyayari. Inilabas niya ang isang lumang rosaryo mula sa ilalim ng counter. Huwag kang lalabas. Dito ka muna. Sabi ng cashier. Na tila may alam sa mga ganitong pangyayari. Makalipas sa ilang minuto, unti-unting umatras ang aswang at nawala. Nanginginig pa rin ako, pero alam kong ligtas na ako kahit pansamantala lang. Doon ako nagpalipas ng gabi. Pumayag naman ang cashier at kinaumagahan, nakauwi naman ako ng ligtas. Mula noon, naging magkaibigan na kami ni Kim. Siya yung cashier. At tuwing naaalala namin yon, natatawa na lang kami sa pangyayaring yon. Pero deep inside sa akin, natatakot pa rin ako dahil sa karanasan kong yon. Isang storya mula sa nakaraang kwento. Sa isang maliit na baryo, malapit sa Himeji, may isang lumang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Ayon sa alamat, may isang pamilya noon na naninirahan doon. Ngunit isang gabi, bigla silang nawala. Wala na isang nakakita kung paano o bakit. Mula noon, wala nang naglakas loob na tumira roon. Isang araw, isang batang lalaki na nangangalakal ang nagpunta sa bahay na yon. Ako nga pala si Satoshi. Ako ay matapang at mahilig sa mga misteryo. Kasama ang aking matalik na kaibigan na si Yuki, nagpasya kaming pasukin ng bahay para patunayan na wala talagang multo doon. Pagpasok namin, agad naming naramdaman ng malamig na hangin sa loob. Luma na ang mga dingding at may mga lumang gamit na natatakpan na ng alikabok. Habang naglalakad kami, bigla namin napansin ang isang silid na bahagyang nakabukas. Sa loob na silid, ay isang kabaong na nakapatong sa gitna. Hindi ito mukhang ordinaryong kabaong. Ito ay kulay itim, may pulang ukit ng mga kakaibang simbolo. Napatingin ako kay Yuki. Bakit may kabaong dito? Tanong ko. Lalapitan na sana namin to nang biglang sumara ang pinto sa likod namin ng malakas. Nagkatinginan kami. Nanginginig kami sa takot. Mula sa kabaong, may narinig kaming mahihinang katok. Sunod-sunod. Palakas ng palakas. Biglang bumukas ang takip ng kabaong. Wala kaming nakitang katawan sa loob. Pero may isang bagay na gumagalaw. Kaya't dahan-dahan naming sinilip. Isang puting kamay ang lumalabas. Mahaba ang kuko. At parang buto na lang ang natitira. Napasigaw si Yuki. Mula sa loob ng kabaong, lumitaw ang isang babaeng balingkinitan. Mahaba ang buhok at may maitim na mga mata na punong-puno ng galit. Sinubukan namin tumakbo, pero hindi namin mabuksan ang pinto. Dahan-dahang lumapit ang babae sa amin. At sa malalim na boses, bumulong ito. Bakit niyo ako ginising? Sa takot, napapikit ako at sumigaw. Patawad! Paalis na kami. Biglang bumukas ang pinto. At may malakas na hangin na humigop sa babae pabalik sa kabaong. Sa isang iglap, nagsara ito ng malakas. At ang buong bahay ay tila lumindol. Wala kaming sinayang na sandali at mabilis kaming tumakbo palabas. Paglingon namin, nagulat kami.
Nawala ang bahay. Nawala ang bahay sa lugar nito. Puro damo na lang ang natira. Na parang hindi ito kailanman umiral. Mula noon, hindi na namin muling binalikan ng lugar. Ngunit gabi-gabi sa panaginip ko, naririnig ko ang mga katok mula sa kabao. Sunod-sunod, palakas ng palakas. Ang pangalan ko ay Marco. Ako ay isang manlalakbay na mahilig tuklasin ang mga hindi pa nadidiskubreng lugar. Isang araw, padpad ako sa isang maliit na bayan sa Thailand, kung saan narinig ko ang alamat ng isang halimaw na nagtatago sa kagubatan ng Chiang Dao. Ayon sa mga matatanda, ang nilalang na ito ay may malademonyong anyo, may matulis na pangil, pulang mata, at katawan na natatakpan ng makapal na balahibo. Sinasabing ang sino mang makatagpo nito ay hindi na muli pang makakabalik. Sa kabila ng babala ng mga lokal, nagpasya ako na tuklasin ang kagubatan. Bitbit ang aking kamera at flashlight. Tinahak ko ang isang masukal na gubat. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting bumigat ang hangin. Nagsimulang sumingaw ang malamig na hamog. Habang naglalakad, may narinig akong kaluskos sa likuran. Mabilis akong lumingon. Ngunit puro anino lamang ng punong kahoy ang nakita ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Subalit hindi nagtagal, isang malalim na ungol ang pumailan lang sa hangin. Nanindig ang aking balahibo. Bigla ko nakita ang dalawang pulang mata na nagniningning sa dilim. Hindi ako nakagalaw. Mula sa likod ng isang malaking puno, lumabas ang isang napakalaking nilalang. Ang halimaw na kinakatakutan ng bayan. Malaki ang pangil nito at matutulis ang kuko. Sa takot, napaatras ako at nadapa. Napasigaw ako. Ngunit bago pa makalapit ang halimaw, biglang sumiklab ang isang liwanag mula sa aking kamera. Nag-flash ito ng hindi sinasadya at tila nasaktan ng halimaw sa matinding liwanag. Napaatras ito, umungol ng napakalakas. At sa isang iglap, mabilis na tumakbo papalayo at naglaho sa kadiliman. Dali-dali akong bumangon at tumakbo pabalik sa bayan. Nanginginig pa rin sa takot. Ngunit, nang ipakita ko sa mga lokal ang aking litrato, laking gulat nila. Malabo man, malinaw na may isang malaking nilalang na nagtatago sa kagubatan. Simula noon, wala na nagtangkang pumunta sa kagubatan ng Chiang Dao. Ako naman ay umuwi na, dala ang isang hindi malilimutang karanasan at isang patunay na minsan ang mga alamat ay may bahid din ng katotohanan. Ako si Mike, isang backpacker mula sa Europe. Nagbakasyon ako sa Bangkok, Thailand. Dahil gusto kong makatipid, nag-check-in ako sa isang murang guest house sa Khao San Road. Isang sikat na lugar na para sa mga turista. Kahit na luma at may kakaibang amoy ang gusali, hindi ko na ito pinansin dahil sa pagod sa biyahe. Habang nagpapahinga ako sa aking kwarto, bigla kong naramdaman na may malamig na hangin kahit wala namang aircon o bukas na bintana. Hindi nagtagal, may narinig akong mahina at pabulok na panaghoy mula sa sulok ng kwarto. Sa una, inisip kong may ibang tao lang sa katabing silid, kaya't hindi ko pinansin. Nang lumilim na, habang nasa kama na ako, inaramdaman akong parang may nakaupo sa tabi ko. Napabalikwas ako ng bangon.
Ngunit wala namang tao. Bigla ko nakita sa sulok ng kwarto ang isang babae na nakaputing damit, duguan ng muka, at walang mata. Nakatingin ito sa akin, at tila nagsasalita ngunit walang tunog. Sa sobrang takot ko, tumakbo ako palabas at kumatok sa reception. Nanginginig kong ikwento ang nangyari sa staff. Sa halip na magulat, napansin kong parang sanay na ang mga receptionist sa ganitong kwento. Doon ko nalaman na maraming turista na ang nakaranas ng kababalaghan sa kwartong yun. Ayon sa kwento ng lokal, may isang babae raw na namatay doon, maraming taon na ang nakakalipas. Isang turista rin na hindi na nakauwi ng bahay. Hindi na ako bumalik sa kwarto at agad lumipat na ng hotel. May nalipatan naman akong mas maganda at mas maayos na hotel, Sir Dave. Yung walang nagpaparamdam at nagpapakita. Na-enjoy ko pa rin naman yung buong bakasyon ko sa Thailand. Salamat sa pagbasa, Sir Dave. Kahit maiksi ang kwento. Hanggang dito na lang muna. Nagpasya kami magkarelasyon na magbakasyon sa Thailand. Ako nga pala si Paolo at ang girlfriend ko naman si Clara. Excited kami sa plano namin. Mga temple, masasarap na pagkain at magagandang beaches. Ngunit sa aming pagdating sa isang maliit na bayan na malapit sa dagat, napansin naming ang kakaibang tingin ng mga tao sa paligid. Habang naglalakad kami sa isang madilim na iskinita, may naririnig kaming mga bulong. "Huwag sana silang pumasok sa gubat," sabi ng isang matandang babae. Pero sa kabila ng babala, nagdesisyon kaming dalawa na sumubok ng isang trekking adventure sa gubat na ito. Habang naglalakad, unti-unti naming naramdaman ang malamig na hangin at pagbigat ng atmosfera sa paligid. Sa gitna ng gubat, natagpuan namin ang isang abandonadong templo. Ang mga dingding nito ay may mga inukit ng mga imahe ng mga tao na tila nagdurusa. Sa gitna ng templo, may isang malaking salamin na nakatayo. Sa aming pagtingin sa salamin, ang aming refleksyon ay hindi tumutugma sa mga kilos namin. Sa halip, nakita namin ang mga anino ng mga tao na naglalakad patungo sa amin. Mga mata na puno ng galit. Agad kaming natakot at tumakbo pabalik sa gubat. Ngunit tila tumatakbo kami sa isang walang katapusang daan. Sa haba ng aming tinakbo, muli kaming bumalik sa templo. Ang mga anino ay naroon, naghihintay sa amin. Ang mga bulong mula sa tao sa bayan ay naging malinaw na. Sila ang mga naligaw ng landas. Hindi makakaalis sa kanilang mga pagkakamali. Nang magising kami ni Clara mula sa mga panaginip, natagpuan namin ang aming mga sarili na nakahiga sa isang motel sa bayan. Panaginip lang pala. Ngunit pagtingin ko kay Clara, may mga sugat at pasa siya na hindi namin matandaan kung paano niya nakuha. Maging ako ay meron din. Ang salamin sa motel ay nagpakita ng mga refleksyon, kaya agad na kaming umalis sa motel na yon. Sa aming pag-alis, nagpasya kaming huwag nang bumalik sa gubat. Ngunit bawat taon sa araw ng aming bakasyon, ang mga alaala ng karanasan na yun ay bumabalik sa amin. Mula noon, ang bakasyon sa Thailand ay hindi na isang masayang alaala, kundi isang bangungot na hindi namin makakalimutan.
Ako si Carla. Nagplano ako at ang mga kaibigan kong magbakasyon sa Thailand. Dahil masaya at puno ng pananabik, nag-impake na agad kami ng mga gamit at bumiyahe patungo sa isang maliit na bayan sa hilaga ng bansa. Sa aming pagdating, sinalubong kami ng mga magagandang tanawin at ngiti ng mga lokal. Ngunit sa likod ng mga ngiting yon, may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa hangin. Habang kami naglalakad sa bayan, napansin ko ang isang lumang bahay na tila abandonado. Ang mga dingding nito ay natatakpan ng mga lumang pintura at ang bubong ay may mga lumot sa labas. May nakasabit na karatula na may nakasulat na bawal pumasok. Ngunit ang aking kuryosidad ay hindi nakapagpigil, kaya't sinabi ko sa aking mga kaibigan kung pumasok kami at tignan namin ang loob. Sa kabila ng takot ng ilan, sumama pa rin ang lahat. Ang bahay ay puno ng alikabok at mga sirang webles. Habang tinitignan namin ang mga bagay-bagay, napansin ko ang isang lumang salamin sa isang sulok. Nang lumapit ako, bigla kong naramdaman ng isang malamig na hangin na dumampi sa aking liig. Sa salamin, nakita ko ang aking refleksyon, ngunit may ibang anyo sa likod ko. Isang babaeng may itim na buhok at may mga mata na puno ng galit. "Bilis! Lumabas na tayo!" sigaw ko. Pero bago pa man kami makaalis, isinara ng misteryosong babae ang pintuan gamit ang isang itim na anino. Dahil sa takot, nagtakbuhan kami palabas. Subalit, hindi namin matagpuan ang daan. Parang nagbago ang anyo ng bahay at ang mga dingding ay tila naging mas masikip. Ang mga kaibigan ko ay nagsimula magpanik at nagkahiwa-hiwalay kami. Lahat kami ay nakaramdam ng presensya ng isang masamang espiritu na nagmamasid sa amin. Isa-isang nawala ang aking mga kaibigan. Si Mark ang pinakabunso sa grupo. Naglakas loob na bumalik sa matandang salamin. Ngunit nang sumilip siya, nakita niya ang kanyang refleksyon ay puno ng dugo. Ang kanyang sigaw ay umabot sa mga dingding. Ngunit tila walang nakaririnig. Habang binabalot ako ng takot, nagdesisyon akong bumalik sa salamin. Sa aking paglapit, nakita ko ang aking muka at nanginginig sa takot. "Bakit niyo kami pinipigilan?" tanong ko sa refleksyon. Dahil hindi ka dapat nandito. Sagot ng anino. Ito ang lugar ng mga nawawalang kaluluwa. Mabilis akong bumalik sa aking mga kaibigan. Ngunit sa bawat hakbang, ang mga ito ay tila unti-unting naglalaho. Ang tanging natitirang kasama ko ay si Lisa, na nakadapa sa sahig, nanginginig sa takot. Wala na silang lahat, Carla. Umiiyak na sabi niya. Nagdesisyon ako na huwag sumuko sa kabila ng takot. Nagdesisyon akong manalangin sa Diyos. At isang milagro ang nangyari. Bigla nagbukas ang mga pintuan at naglabasan ang mga kaibigan ko. Ngunit sa sobrang takot at pagod, hindi na namin kayang manatili sa loob. Tumakbo kami papalayo mula sa bahay. Hindi na lumingon pabalik. Nang makalayo na kami, napansin naming parang may mga anino na nagmamasid sa amin mula sa mga bintana. Pero hindi na namin pinansin yun. Hindi na kami nagtagal at bumalik na kami sa aming hotel. At naisipan na namin magpahinga. Nakauwi din naman kami ng ligtas sa Pilipinas. Isa lang ang natutunan ko sa karanasan naming yun, na huwag makakalimot tumawag sa kanya.
Isang mainit na tag-init nang magpasya kaming mga magkakaibigan na magbakasyon sa Thailand. Ako nga pala si Mara. Sinalubong kami ng mga magagandang tanawin, masarap na pagkain at ngiti ng mga tao. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may isang bagay na hindi namin alam. At ayun po ang ikukwento ko. Habang kami ay nag-iikot sa isang lumang templo, napansin ko ang isang kakaibang anino na tila sumusunod sa amin. Parang may nakatingin sa atin, sabi ko sa mga kaibigan ko. Ngunit binaliwala lamang ng mga kaibigan ko ito. Kinagabihan, nagdesisyon kaming magdaos ng isang ghost tour sa isang paligid ng mga antigong gusali. Ang tour guide ay nagkwento tungkol sa isang masamang espiritu na nakatago sa loob ng templo. Ayon sa alamat, sino mang gagambala sa kanyang pahinga ay tiyak na mapapahamak. Nagtawanan kaming magkakaibigan. Ang iniisip namin, ito ay isa lamang kwentong biro. Pagbalik namin sa aming hotel, unti-unting nagbago ang aming saya. Nakaramdam kami ng malamig na hangin sa kabila ng mainit na panahon. Ang mga ilaw sa kwarto ay nagpatay sindi at biglang may narinig kaming mga munting ungol mula sa likuran. Isang gabi, habang natutulog kami, nagising ako sa tunog ng pag-iyak. Nang lumabas ako ng kwarto, nakita ko ang isang batang babae sa madilim na sulok ng koridor. Tulungan mo ako. Wika ng bata. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Agad akong humingi ng tulong. Ngunit nang makarating ang mga kaibigan ko, wala na ang bata. Natakot kami sa nangyaring yon at nagpasya kaming umalis na sa hotel. Ngunit habang kami ay naglalakad, naisip ko na baka dalahin ng bata ang sumpa ng templo. Sa mga sumunod na araw, unti-unti nagkasakit ang mga kaibigan ko. Parang may isang madilim na puwersa na nag-uugnay sa amin. Nagsimula kaming makakita ng mga kakaibang imahe, mga anino, mga bulong, at mga hindi mapaliwanag na pangyayari. Isang gabi, nagdesisyon ako na hanapin ang batang babae. Nagtungo ako sa templo at doon sa harapan ng isang antigong statwa, nakita ko ang batang umiiyak. Sa paglapit ko, inabot ko ang kamay ng bata at biglang sumiklab ang isang maliwanag na liwanag. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas. Sabi ng bata, habang ang mga anino sa paligid ay naglaho. Ngunit kailangan mo akong pakawalan. Nararamdaman ko ang bigat ng kanyang puso. Sa kabila ng takot, inisip ko ang mga kaibigan ko. Anong kailangan kong gawin? Tanong ko. Isang sakripisyo. Ihandog ang iyong takot at pagkabalisa sa akin. Sagot ng bata. Nang maglaon, nagdesisyon ako na gawin ito. Ibinuhos ko ang lahat ng nararamdaman kong takot at pagdududa. Agad nawala ang kapangyarihan ng dilim. At kasama nito, ang batang babae ay naglaho sa hangin. Matapos yun, nang bumalik ako sa mga kaibigan ko, napansin kong ang kanilang mga sakit ay nawala at mga anino ay naglaho. Makalipas ang ilang mga araw, nakauwi na kami ng Pilipinas. Hindi ko makakalimutan ang mga karanasan naming yon. Palagi tayo mag-ingat sa lahat ng ating pupuntahan, lalo na sa mga lugar na bago pa lang tayo at hindi tayo pamilyar.